Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 7, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. God save the Philippines. Vice President Sara Duterte isinantabi ang isyu ng pagre-resign sa harap ng kanyang impeachment. Motor rider nakasagasa ng traffic enforcer at biker sa EDSA busway. Mga pangunahing produkto gaya ng gatas, sardinas at Pinoy Tasty at pandesal, umurangkada na ang dagdag presyo. Commission on Elections inilunsad ang Committee on Kontrabigay kontra vote buying ngayong eleksyon. Sa balitang showbiz, pop singer na si Rihanna, boses ni Smurfette sa pelikulang Smurfs. At Nation's girl group BINI, may bagong pop anthem na ilalabas bago ang Valentine's Day. Magandang gabi. Ang ating top story, pinaghahandaan na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa sa napipintong impeachment trial. Sa kanyang unang press conference matapos ma-impeach nitong Miyerkules, sinabi ng bise na wala sa kanyang isip ang issue ng pagre-resign. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte laban sa isinumiteng impeachment complaint ng House of Representatives noong Miyerkules. Pahayag ng bise, noong nakaraang taon pa pinaghahandaan ng kanyang legal defense team ang reklamo ng Kamara. Alam ko po yung penalties ng impeachment and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Welcome naman daw mag-advise ang kanyang amang abogadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, Maybe if he wants to, he can be part of the defense team, but because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. pero naniniwala ang ilang mga kongresista na pampronta lang ang kasiyahang ipinapakita ni Duterte sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni Taguig 2nd District Representative Amaparo Zamora, Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon, La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun na napaghahalataang siya ay nag-aalala na dahil sa pagiging masyadong defensive na sa ilang mga sinasabi nito. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, malaking kabalintunaan ang pahayag ni VP Sara. Anya, mas karapat dapat na maisalba ang Pilipinas laban sa kanya at sa pamilya Duterte. Kailangan din daw niyang sagutin ang issue ng confidential funds. Ang pagpalya umano ng bising tumayo sa agresyon ng China laban sa Pilipinas, maging ang umano'y kawalan nito ng kabutihan sa sambayanan. Gayunpaman, nagpasalamat naman si VP Sara sa mga umano'y taga-suporta niya, partikular na ang rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang buwan. Kasama rin ang ilang mga mambabatas mula Mindanao na lagpas kalahati ng populasyon ang pumirma sa kanyang impeachment. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile
Sa oras na makonvict na si VP Sara, habang buhay na siyang pagbabawalang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, kasama na ang plano niyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Sa ngayon, wala pa raw plano si Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment complaint na nakabinbin sa Senado na hanggang sa ngayon ay naka-session break hanggang Hunyo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Iginiit ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na walang ibinigay na kapalit sa mga kongresistang lumagda para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon kay Barbers, pinag-aralan at sinuri ng mga partido politikal ang complaint bago nilagdaan ng mga miyembro. Git niya, hindi nakialam ang Pangulo sa Kongreso at may due process na susundin para rito. Din magkaroon ng pagkakataon ang ating Vice Presidente na mapahayag din niya no, yung kanyang mga kasagutan dun sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya. And it is the constitutional duty or mandato po ng bawat membro ng Kongreso na tingnan ito, basahin ito at umaksyon no, dun sa complaint na yan. Nasa kamay na ng Senado kung tatalakayin ang impeachment case ni VP Sara Duterte kahit pa magkaroon ng special session ng Kongreso. Ayon kay Senador Joel Villanueva, walang senador na naghain ng panukalang unahin ito sa agenda bago mag-adjourn ang Senado. Idiniindin ng senador na hindi otomatikong nagsisimula ang trial pagkatapos ng transmittal ng impeachment articles mula sa Kamara. Dagdag niya, magtatapos ang termino ng kalahating bilang ng mga senador sa Hunyo at posibleng maging mahirap magbuo ng quorum. Ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish and I think we even overachieve yung aming goals dito sa Senado para ipasa itong napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. Sinita ng MMDA ang isang motorcycle rider dahil sa hindi otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Sa video, kita na sinagasaan pa ang isa sa mga tauhan ng DOTR at isang siklista. Sa kabila ng paghahanap, tiniyak ng mga otoridad na mahaharap ito sa patong-patong na mga reklamo. Nagkainitan ng isang traffic enforcer at isang SUV driver na may diplomatic plate ng US Embassy matapos sitahin sa pagdaan sa EDSA busway Biyernes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, sa halip na valid driver's license ang ipakita, pasaporte ang ipinakita ng Amerikanong driver. Lalo pang nag-init ang sitwasyon nang magreklamo ang sakay ng SUV na dapat pulis ang makipag-usap sa kanila imbis na traffic enforcers. Sa pahayag, pinaalalahanan ng US Embassy ang kanilang mga tauhan na sumunod sa mga batas trapiko ng bansa. Nanindigan naman ang mga traffic enforcer na ipatutupad nila ang batas trapiko sa kahit sinong individual. Umarangkada na ang dagdag presyo sa ilang pangunahing produkto gaya ng gatas, meatloaf, sardinas pati ang Pinoy Tasty at pandesal. Pinabura naman ito ng grupo ng mga panadero. May balitang A to Z si Ace Cruz. Imbis na tinapay, pares mami na lang ang binili ni Mika para mapagkasya ang 50 pesos na budget pang merienda. Anya, mahal na rin kasi ang presyo ng tinapay ngayon. Mas nakakabusog. Budget meal, busog ka pa. Tsaka iba na po yung quality ng mga ibang bread po ngayon. Mas parang puro harina na lang, wala na yung sarap, wala na yung quality. Sa inilabas na updated suggested retail price o SRP ng Department of Trade and Industry, higit 6 na pong basic commodities ang tumaas ang presyo mula 2 hanggang 9%.
Kabilang dito ang bread products na Pinoy Tasty at Pandesal, gatas, meatloaf at sardinas. They've been asking for that actually for the longest time. So we've been really holding it off for them to at least to hold off. But now we also need to balance also so that they don't lay off people. Ang Pinoy Tasty mula 40.50 pesos noong 2024, tumas na ito sa 44 pesos. Ang Pinoy Pandesal naman mula 25 pesos na tig 10 piraso noon, 27.25 pesos na ito ngayon. Kung tutuusin, ayon sa DTI, mas mataas pa sana ang presyo ng tinapay kung hindi nila pinakausapan ang mga manufacturer. Baka kasi kung talagang luging-lugi na, baka biglang mawala na ransek sa shelves. Sabi kini ni Luisito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, pansamantalang itinigil ang paggawa at pagtitinda ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Bukod sa mataas sa presyo ng sangkap gaya ng harina, magastos din ang operasyon. Yung presyo ng asukal, presyo ng ibang ingredient, presyo ng packaging materials, yung mga real estate taxes namin, at iba pang component. Yun ang faktor na napakalaki. Pero dahil sa napurubahang dagdag presyo sa Pinoy Tasty at Pandesal, ibabalik na niya ang paggawa sa mga ito. Muli akong gagawa ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal para makapaglingkod sa masang Pilipino ng dalawang produktong ito sa kadahilan ng pwede ng pagkakitaan kahit maliit na tubo man lang. Mas mura ang Pinoy bread products kumpara sa branded items dahil simple ang recipe at nagbibigay ng subsidiya ang mga paradero bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility o yung tulong sa taong bayan. Samantala, tiniyak ng DTI na wala muna silang aaprubahang anumang hirit na dagdag presyo para hindi makadagdag sa pasanin ng bawat consumer. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Lumalabas sa bagong survey ng social weather stations na hindi kontento ang maraming Pilipino sa ginagawa ng gobyerno para labanan ang inflation. 59% ang nagsabing apektado sila ng pagtaas ng presyo ng bigas mula Oktubre hanggang Disyembre ng 2024. Sumunod dito ang presyo ng karne, manok at baboy, maging gulay at isda. Pinakamaraming naitalang dismayado sa Mindanao na umabot sa 65%, na sinundan ng Metro Manila sa naitalang 60%. Inilunsad na ng Commission on Elections ang Committee on Contra Bigay na layong labanan ang vote buying ngayong eleksyon. Inanunsyo na rin ng komite ang pag-ban sa lahat ng uri ng financial assistance epektibo 10 araw bago ang botohan. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. 74 na araw bago ang botohan at 4 na araw bago ang opisyal na pagsisimula ng campaign season sa bansa para sa national candidates. Inilunsad ngayong Biyernes ng Commission on Elections ang Committee on Contra Bigay. Layo ng komite na bantayan at labanan ang problema ng vote buying at selling ngayong darating na midterm elections, pati ang pang-aabuso sa state resources o iyong paglustay ng mga incumbent politicians at kanilang pamilya sa kaban ng bayan para sa pangangampanya. Those in power leverage government property, funds, and manpower to maintain political dominance. Today, we do not merely relaunch this Committee on Contra Bigay. We fortify it. We introduce stronger safeguards, clearer regulations, and stricter enforcement mechanisms. 2019 noong una itong ipakilala bilang Task Force Contra Bigay na pinagtibay pa noong 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kabilang din sa inisyatibong ito ang pagbabawal sa pamimigay ng kahit anong ayuda 10 araw bago ang botohan. Kabilang dyan ang distribusyon ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD, 4Ps at ang kontrobersyal na ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP na hanggang ngayon wala pa ring guidelines mula Department of Social Welfare and Development. We now impose stricter prohibitions on the release, disbursement, or expenditure of public funds during the election period. While exceptions may exist for calamities, essential government operations, and salaries of government personnel,
Nakikipagtulungan na rin ang COMELEC sa iba pang ahensya at financial entities kaugnay ng bentahan ng boto gamit ang mga e-wallet. Magkakaroon ng 5,000 pesos ceiling transaction kada tao ang mga e-wallet habang papalapit ang botohan. Habang ipagbabawal naman ang pagpalit ng pera sa mas maliliit na halaga na may 20,000 pesos ang halaga pataas. Maaring maharap sa diskwalifikasyon at mas malala, kasuhan ng election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code na may 1 hanggang 6 na taong pagkakulong ang sinumang mahuhuling nagbebenta at bumibili ng boto. Kahit picture lang yan, kahit hindi nyo po i-testify ng mga magpapadala sa amin, yung kontrabigay committee namin, sila mismo ang nagpa-file ng case motu proprio against the candidate. Tiniyak ng komite na hanggang pagtapos ng eleksyon, babantayan nila ang issue ng vote buying at selling sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Tampok ang singer-actress na si Rihanna sa upcoming animated musical fantasy na Smurfs. Si Rihanna ang magiging boses ng character na si Smurfette. Sa trailer, tampok ang kanta ni Rihanna na Please Don't Stop the Music sa isa sa mga eksena. Mapapanood sa mga sinehan ang Smurfs sa July 2025. Susunod, pagawaan ng fake PWID sa Santa Cruz, Manila, sinalakay ng Intel operatives ng Manila Police District. At Pilipinas, isa sa mga bansang pinagpipili ang mag-host ng 74th Miss Universe. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasa kote ng intelligence operatives ng Manila Police District ang pagawaan ng mga peking ID ng persons with disabilities sa Santa Cruz, Maynila. Napag-alamang ibinebenta ang mga ito sa presyong 200 hanggang 500 pesos bawat isa. Nagrereklamo naman ang maraming business owners sa ganitong mga operasyon dahil nalulugi ang kanilang mga negosyo. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Ito ang secret room sa loob ng isang bahay sa Santa Cruz, Maynila. Nitong Pebrero 5 kung saan may lagusan pala patungo sa pagawaan ng peking PWD ID. Mismong hepe ng District Intelligence Division ng Manila Police District sinuong ang lugar ng operasyon. Ando, naabutan namin yung babae na busy sa pag-aayos ng mga PWD cards. And dito natin nakita na it goes as far as Sorsogon, it goes as far as Ilocos region, no? Central Luzon, Region 4A, Region 4B, yung paglaganap ng at pag-abuso ng PWD cards. Natunto ng paggawaang ito matapos magpanggap ang Manila Police Operative na buyer ng peking PWD ID. Talamak at lantaran ng paggamit ng mga peking PWD IDs sa mga restaurant at iba pang establishmento para makakuha ng diskwento na 20%. Ito na lang hinuli namin, 20 to 30 a day. Ang naano nila, ang customers nila. Nag-avail sila nitong PWD card. Imagine from 200 to 500 pesos. Ang kapalit naman nun, every transaction is 20% discount. See? But the thing is, pinapatay natin yung mga maliliit na negosyante. In-inquest na ang mga suspect sa Manila Regional Trial Court at haharap sa patong-patong na kaso katulad ng falsification and manufacturing of public documents. Magsisilbing ebidensya naman ang mga nakumpiskang kagamitan ng grupo katulad ng computers, printed fake PWD ID at maging marked money na ibinayad sa mga suspect. Nang tanungin ng mga suspect ukol sa kanilang operasyon, natuto lang po, tinuruan lang po, nakaraang taon lang po. Tungkol naman sa kanilang kinikita kada araw, mayroon po, pag malakas, 2,000 lang po. Ayon sa mga establishmento, umaaray na ang kanilang negosyo sa mga ganitong modus operandi ng mga mapagsamantala. Marami na nga po kaming na-encounter na mga peking PWD po. Kahit pa paano po, nalulugi rin po kami kasi yun nga po, kahit konti lang yung halaga nung na-discount,
na loloko rin po kami. Kasi paulit-ulit po, di ba? Giit ng mga negosyo, malugod nilang ipinagkakaloob ang discount para sa mga lehitimong senior citizen at PWD, pero dapat masawata ngayon ang mga naglipa ng pekeng PWD IDs. Kaya ang mga establishmentong ganitong klase ng kainan ay patuloy na nagiging mapanuri na ngayon sa bawat PWD ID ipepresenta sa kanila ng kanilang mga customer. Maliit man ang diskwento pero kung susumahin raw, malaking kalugian sa kanilang sektor. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatawag lang ng atensyon si Representative Rodante Marcoleta sa kontrobersyal niyang pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Sa hearing ng House Tricom nitong Martes, sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea na agad binuweltahan ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Pangulo, desperado umanong makagawa ng ingay si Marcoleta, lalo tumatakbo ito sa Senado sa darating na halalan. Kinumpirma ng Philippine National Police na 3 banyaga at 1 Pilipino ang nasawi sa plane crash sa Ampatuan, Maguindanao del Sur nitong Huwebes. Na-retrieve na ang katawan ng mga biktima pero patuloy pa ring inaalam ang kanilang identity. Kinumpirma naman ng US Indo-Pacific Command na ang nag-crash na eroplano ay kinontrata ng US Department of Defense upang magbigay ng intelligence at surveillance support sa Pilipinas. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP at Civil Aviation Authority of the Philippines. Kasalukuyan, pinaprocess po ng SOCO ng PROBAR pero hindi pa po magkakilanlan yung mga biktima ng nasabing pagbagsak ng eroplano. Nagkulay pula ang isang ilog sa Greater Buenos Aires, Argentina nitong Huwebes. Agad kumuha ng water samples ang mga otoridad para matukoy ang sanhi ng pagpula ng ilog na kalapit ng isang ecological reserve. Ayon sa mga residente, posibleng dahil ito sa chemical waste mula sa isang malapit na depot. Iniimbestigahan na ng Environment Ministry ang insidente. Isa ang Pilipinas sa 7 bansang pinagpipilian ng Miss Universe Organization para mag-host ng 74th edition ng pageant. Kasama ng Pilipinas sa listahan ang Costa Rica, Dominican Republic, Spain, South Africa, Thailand at Nigeria. Posibleng ito ang maging ika-4 na beses na mag-host ang Pilipinas ng Miss Universe matapos noong 1974, 1994 at 2016. Sa aming pagbabalik, Nations Girl Group BINI may bagong pop anthem na ilalabas bago ang Valentine's Day. At OPM band na Lola Amor may bagong awitin, kakolab ang isang Australian singer. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May bagong ilalabas na single bago mag-Valentine's Day ang Nations Girl Group na BINI na pinamagatang Blink Twice. At OPM band Lola Amor may bagong awitin kasama ang Australian singer na si Oliver Cronin. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Talaga namang hihirit ang pasabog ng Nations Girl Group na BINI ngayong buwan ng Pebrero. Yan ang Blink Twice na nakatakdang i-release a day before Valentine's Day. Ang exciting na balitang yan, inanunsyo mismo ng BINI sa kanilang social media page sa pamamagitan ng teaser na may cover art ng kanta, tampok ang makukulay nilang visuals. Baby, he's just looking at me.
Matatanda ang Nobyembre noong nakaraang taon, may patikim na ang BINI ng nasabing kanta sa Grand Biniverse Concert kasabay ng announcement ng kanilang concert sa Philippine Arena. Mapapakinggan ang Blink Twice sa lahat ng digital platforms simula February 13, 2 araw bago ang Manila leg ng kanilang Biniverse World Tour Philippines. Samantala, It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? kung pumatok ang kantang ito sa mga Pinoy, pues hihigit pa riyan dahil sa bagong music collaborations. Naglabas ng bagong single na Maria ang Filipino band na Lola Amor. Ka-collab ang Australian artist na si Oliver Cronin. Oh Maria, last night was all I ever dreamed. Hango ang kanta sa kwento ni Oliver at Pio na lead singer ng Lola Amor na parehong bulag sa kanilang pag-ibig kay Maria na may lihim na pagtataksil. Habang nagbigay rin ng pasilip ang local band together with fans sa isang release party nitong Huwebes, February 6 sa isang coffee shop sa Maynila. Kilala ang Lola Amor sa mga awiting Fallen, Maybe Maybe, Umiinit at Raining in Manila. O diba, wagas na wagas! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Paano nga ba ligtas na ibiyahe ang in-order na cake? Sinubukan kasi itong isakay sa isang pampublikong sasakyan. Ang tanong, aabot naman kaya ito sa birthday celebration? Sana umabot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang propesor at abogado na si Michael Josephson. Sabi niya, hindi palaging nababayaran ang katapatan, pero palaging may kapalit ang kasinungalingan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Happy weekend, magandang gabi, Pilipinas!